Alright? Mayong adlaw sa tanan. Labi na sa mga suki ba? Sa mga suki ko na nanonood sa aking mga vlog. Marami po salamat sa inyo. Shout out po sa lahat. Sa lahat na po. Sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ingat po kayong lahat. Lalo pa na dumaan po ang Cebu kagabi ng matinding lindol. So sana may nakita na akong naibalita na may mga casualty, so sana hindi na po madagdagan kasi ang hirap na sitwasyon nga ganun, nilindol na tapos nagkaroon pa ng ganitong problema. So ako pala, mayroon ako dito na tawag dito ay herpes. Di ko alam kung ano sa atin eh. Dito sa Spain kasi ang tawag dito ay herpes. Ang ano kasi sa lamig ng panahon nung nakaraan, hanggang ngayon malamig pag umaga, nagkaroon ako ng parang bitak-bitak dito. At naiwan itong dito na parang natutuklap yung gilid ng labi ko. Sabi buti kahapon binilhan kahapon ng tawag nito ng cream para ipahid dito. Medyo okay. Maganda-ganda na yung pakiramdam ko. Ilang araw na ito eh. Kahapon nung vlog ko nung nilabas ko yung vlog ko kahapon nandoon na ho ito eh. Kaya lang nung isa rin yun sa time na hindi ako na masyadong nagba-vlog, pero ngayon medyo okay na kasi sakit talaga eh. Medyo sagwa tingnan, di ba? Pasensya na ho kayo. Kaya lang di ko matiis itong gawa natin ng reaction ngayon kasi sa mga Bisaya nito ako, para sa mga Bisaya at dito sa aking probinsya sa Bohol, na napanood ko itong video ni Governor Aumentado na ang sinisisi na mahal ang bilihin daw sa Bohol ay ang mahal ng pamasahe sa Bohol yung mga tao doon. Sinisisi niya yun. Doon ako nadismaya kasi ang ordinaryong tao ang binagsakan ng sisi nitong gobernador na to na nilabas ang kanyang sarili. Di ko kasi to familiar kung ano ba talaga ang pamumuno nito kasi nandito ako sa malayo. Kaya lang nagbibase ako sa kanyang mga sinasabi dito sa video na to na mapapanood natin. Bisaya to ha, sa mga Tagalog i-translate ko na lang din to sa mga pagkatagalog na hangga't kaya ko. Kaya lang ang talagang sinasabi nito ay Bisaya. Although may malakbit ba na umaano ba siya na may mga English naman din o Tagalog, pero kunting-kunti lang. Kasi nga gobernador namin to sa Bohol. So iano natin to sa Tagalog para maintindihan ninyo kung bakit mayroon akong hindi magandang nakikita sa kanya dito na pinapabayaan niya. In short, yung mga tao na ganito na porque ba mahihirap yan o ordinaryo, di niya binigyan ng solusyon. Ang solusyon niya pa parang sinisermonan pa niya. Pasok ko yung video. Kaning nahitabo ni tanan, blame na ninyo sa inyong kagalingon. Kay kung wa pa na ninyo pangbuhata, like kanang mingon og mga tour group, mga baubao, mga balabal, kinsa man day ng sala. Ganon, Governor? Ayan nangyari daw noon yung time na yan sa Bohol ngayon, kasi ang balita kasi sa Bohol ngayon, bagsak yung turismo sa Bohol. So ito yun siguro, in-interview to siya, at panood ko nga to siya. Ang sinisisi nga niya, yung mga tao, yung mga bao-bao daw, yung mga mahal ng pamasahe na yan, at ang sinisisi talaga niya, directly yung mga tao. Gobernador, nandyan kay. Ikaw yung ikaw yung magbigay ng solusyon yan sa kanila. Bakit wala ka bang resolution? Wala ba kayong ginawang pamalakad sa probinsya sa Bohol na hindi tayo pwede mag-overprice dito sa pamasahe? Kasi nung umupo ka na, sabi mo, bago ka umupo, nandyan na ho, yan, narinig mo na. Nandyan sa video yan, maya-maya marinig nyo yan. Ngayon, nung ikaw ng gobernador, pinabayaan mo, tapos ngayon nasita ka sa mga media, nasita ka sa mga turista, nasita ka sa mga local tourist na wala na masyadong pumupunta sa Bohol, ang balikan mo yung mga itong mga tao na to na mga ordinary namumuhay. Ako hindi ko kinampihan tong namumuhay din na nag-overprice sila kasi mali naman talaga rin yon. Huwag naman kasi kayong mag-take advantage doon sa mga tao na hindi mga turista na pupunta sa Bohol. Yan din ang mahirap kasi sa mga tao, idamay nila lahat. Kahit pa turista yan, pag marunong tayo mag-alaga ng mga bisita natin, huwag nating take advantage. Kahit sa bahay ninyo, kapag may tao pupunta na tinik advantage ninyo na
Porket ba na nakatira sa inyo, ang parang gastos siya ang sasagot, pangito yon. Parang kahawig na to sa mga ganyan Tapos yun ang ibig sabihin niya. Ang sinisisi niya, yung mga tao daw na mismo doon sa Bohol. Yan ang sinisisi niya. Kasalanan nila Yan ang direct niyang pagsisisi nito. Yan ang ibig sabihin niya noon, ang sinasabi niya. Di ba, sukad pa na sa una sig bagotot mahal ang pamlitihan. Overcharge. Kaya kadungog naman ito mo, anong di man po mo give in mo ang mga turista. Word of mouth. Bisa asa na sila pandong musulti ganas pati si Bohol mo na since 2013 congressman pa ko mo na nag-istor mahal. Since congressman pa ako narinig ko na yan, sabi niya. Mahal ang Bohol. Kaya ang mga turista daw pag pupunta sa ibang lugar nagkukwento na mahal ang Bohol. Di lang mahal pamasahe, mahal ang bilihin, ay por Diyos po santo ang bilihin sa Bohol At congressman ka pa noon? Congressman ka pa sa 2nd District. Hindi kayo gumawa ng batas na hindi pwede na mag-overprice ng pamasahe sa Bohol at ibaba ang bilihin dyan sa Bohol? Por Diyos por santo, Gobernador ang Bohol, agriculture na probinsya yan. May mangingisda, may palayan, abundansya sa palay ang Bohol. Pero mupalit kag bugas sa Bohol, perting mahala. Mupalit kag isda sa Bohol, perting mahala. Bibili ka ng gulay, mupalit kag mga gulay sa Bohol, perting mahala, Gobernador. Hangtod karon hanggang ngayon, Gobernador, hindi po pa nabago ang Bohol totally na ang Bohol. Mas abot kaya ang bilihin sa Bohol. Pasok ka sa grocery mag-grocery ka na lang sa Bohol. Talo ang grocery sa sa Metro Manila kaysa Bohol diyan sa Hindi ko na banggitin yung mga mall diyan sa diyan sa grocery diyan na malaking grocery. Diyan sa may Bohol, sa may terminal. Ang grabing mahal. Tapos ang sisihin mo mga ordinaryong tao, ang kapal naman ng mukha mo. Bagaan di mo dagway oy. Di ba? Ang sisihin mo mga tao na kausapin mo na hindi tayo pwede mag-overprice sa mga pamasahe dito sa mga tinatawag mong bao-bao. Hindi tayo pwede mag-overprice tayo sa sakaysan sa mga yung mga banana boat. Lagyan nyo ng presyong kaaya-aya kasi babalik at babalik ang mga turista sa Bohol. Ngayon, humina ang turista sa Bohol, ang sinisisi mo ang mga ordinaryong mga tao sa Bohol. Hindi kayo hindi kayo nagpakailalim niyan. Huy, Gobernador, Gumintado, paminaw sa mga tao. Ikaw yung gobernador nandyan, ikaw yung magbigay ng solusyon, ikaw yung magbigay ng pangil para ikaganda sa Bohol. Sa bagay, sa Bohol, sino bang sa mga dyan sa Bohol, o di lang siguro sa Bohol, pagpupunta ka sa mga sa mga resort yan, may mga entrance na yan. Yung mga ordinaryo lang, mga entrance na yan. Sabi ko, kumukuha sila ng entrance. Tapos saan napunta ang entrance dito na wala man lang mga facility na maganda, walang CR. San ka iihi? Dito lang, kagaya nito. Ihi ka sa mga ganito. Oh, ngayon. Paano kung ka? Mag-ibs ka pa. Diyan din. Napakakumpuro. Tapos nangungulikta ng entrance fee. Dapat kasi ganyan. Pag nangungulikta kayo ng entrance fee diyan, may mga bigyan sa entrance fee, mayroon lang libreng tissue. Pangpahid ba? Pero, por Diyos por Santo, Gobernador Umintado, makinig ka, ang Bohol, grabing presyo. Hindi lang hanggang liig, lagpas tao na. Hindi ka, parang bumabaha din sa presyo na grabe talaga ang presyo dyan sa Bohol. Angal ko presyo diha. Kato nagbakasyon ko last year, grabe. Kung ano nangyari sa Bohol? Gulay, lahat. Tapos isa pa ang mga dyan, ang kulang sa mga pasilidad sa Bohol, hospital, Gobernador. Ayusin niyo ang hospital dyan. Ako nakatira ako sa 3rd District, sa Pilar ako banggitin ko na yung bayan ko. Sana magpapa-hospital ang mga tao dyan, dadayo pa dyan sa Ubay. Di ko alam kung anong estado ng dyan sa Carmen, kung ano ang klaseng hospital dyan. Dapat i-upgrade nyo ang mga hospital dyan.
Maglagay pa ko na sa hospital na medyo malapit-lapit ang Pilar. Sabagay, Pilar, tapos si Rabulyones, Carmen. Pero sa ganyan pa man, i-upgrade niyo ang bawat munisipyo ng mga clinic. Bago mga munisipyo, sa mga barangay muna. Kasi kung halimbawa masugat ka, mapilay ka, at least man lang may pasiuna ba? Pasiunang aid doon sa na nasaktan. Kaya lang, ganitong klaseng gobernador, ang sisi pala sa mga tao, saan ka humihingi ng boto? Sa mga tao din. Hindi naman siguro tama yung gano'n, nasisihin mo yung mga tao. Yung nangyari din sa na narinig ko yung sa may Sagbayan, yung Sagbayan Captain Pick ba yun? Ano ba yun? Ang sinisisi na yun, mga tao din. Lahat na nangyari sa Bohol, parang si Bongbong Marcos Ang nangyayari ngayon, wala kang alam. Imagine, congressman ka pa, ba't di kayo gumawa ng batas? Entire Philippines na ganun. Damay na yun sa batas mo na di pwede. Pag mga tourist destination, di pwede mahal. Lahat, ibaba natin ang presyo. Mula doon sa mga entrance, doon sa mga pamasahe, doon sa mga bilihin, ganun. Tapos ang Bohol ngayon, ay nako, taligsik na lang yung mga mga pupuntang mga turista. Kasi nga, dahil doon sa ginagawa ninyo na kulang kayo sa pansin. Ang mahal yung kukuha ka ng dyan, van, ng pamasahe sa van, magkano ang per day? Ang mahal. 2 plus? Oo, 2 plus. Mahal yan Tapos, ang niyan, pupuntahan lang naman din. Hindi naman din masyadong kagandahan nga ang lang sa i-develop, kaya gaganda lalo ang lugar. Yun ang ko diyan, ang nakikita ko sa Bohol. Hindi masyadong tinitingnan ng sa gobyerno ng lokal. LGU man yan at sa provincial government. Kulang kayo sa suporta talaga sa turismo. Kaya ang mga turista maghanap talaga ng lugar na komportable sila. Kung hindi ka komportable sa Bohol, bakit? Kahit ako hindi ko komportable sa Bohol pag pag nag-beach diyan. Nako. Kaya lalo pa yung mga turista. Mga turista na yan, kahit saan ang bansa ay nakapunta, di i-compare talaga nila kung saan yung maganda. Imbis na maghikayat din ng mga turista, wala na. Kasi tinitira ninyo, walang pasilidad na maganda. Yung nga pasilidad, trabaho mo yan. Yung pagbaba ng mga presyo yan, trabaho mo yan. Huwag mo isisi sa mga taong taga Bohol kay basig maija-ija ka, maaho ka sa sunod eleksyon.